Oh, Father in heaven, we thank you for this wonderful day that we claim, O Lord God, and we declare that this day is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Thank you so much, Lord, sa presensya ninyo. Salamat sa inyong mga pinagpalang worship team. Salamat sa kanilang mga buhay na sila po ay umaawit na kung saan sa kaibuturan ng kanilang mga puso, nagagamit mo po ang bawat isa sa ministeryo na pinagkatiwala mo po. Salamat ng marami sa kanilang pong mga buhay at sa oras na ito, ina-acknowledge namin ang Holy Spirit na siyang aming teacher, O Lord God, yung magpapaunawa sa lahat ng mga salita mo na aming pong pag-aaralan. Salamat po sa mga lingkod mo, sa fivefold ministry na pinagkaloob mo, upang strengthen kami, Panginoon, upang makatiyak kami na palagi pong nasa kaligtasan kami, laging nasa kaayusan kami, Panginoon. Salamat at ito po ay bilang pagkilala namin, O Diyos, sa inyong mga lingkod na inilagay sa office na ito. Maraming salamat sa kanila pong mga buhay since na sa kapanahonan po ito ay hirap at yung mga tao na wala sa iyo nahihirapan. But kami po, O Diyos, ay nakakapamuhay ng malaya. Nakakapamuhay ng masaya, nakakapamuhay ng merong kapayapaan. It's because of your word. Salamat ng marami sa katapatan mo na naghahari. Ano man ang mangyari, mananatili kami sa inyo. Kaya sa pangalan ni Jesus, hayaan mo na sa umagang ito, mapahalagahan namin yung mga lingkod mo, Panginoon, na ginagamit para sa ikatatatag at ikalalakas namin. Salamat po ng marami. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat hanggang sa matapos. At ang papuri at pasasalamat sa inyo po namin binabalik. Ito pong aming dalangin in Jesus' mighty name. Amen. Walang pakatulan yung patungkol po sa mga pastor. Since na sinaselebrate po natin ito ngayong month na ito. So, pastor literally means shepherd. Pag sinabing shepherd, sila po ay tagapangalaga ng mga tupa. Tagapangalaga po sa atin. Amen? So, lahat po tayo bilang mga Kristiyano nagdaan sa pangangalaga ng mga pastor. Tama po ba? And sino man yung mga ginamit, maraming mga ginamit sa atin simula nang nag-start tayo. Amen po ba? Lahat po tayo, di po ba? Nagdaan tayo sa iba't ibang pastor. But salamat sa Lord dahil kumbaga sino man yung mga pinagdaanan, sino man yung natuto tayo sa kanilang lahat, ay andito pa rin tayo. Di po ba? Andito pa rin tayo nananatili dahil ang tinitingnan natin palagi dito si Lord. Bagamat wala naman talagang lingkod ng Diyos na perfect, di po ba? Si Lord lang ang perfect. But tandaan natin, kinakailangan po nating pahalagahan yung mga taong nagpahalaga sa atin. Umakay sa atin, nagpalakas sa atin. Dahil ang tunay talagang pastor natin ay walang iba, o shepherd, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. Amen. And He is the head, the overseer of the church. Amen. The pastor is the under shepherd. Amen. And he is the head of, the overseer of the local flock. The governing ability of the church end up in the pastoral office. Hallelujah. At kung ating titingnan, dito sa fivefold ministry na to, yung pastor yung pinakamatindi at trabaho. Dito ba? Magagawa po ng pastor yung lahat ng mga nagagawa ng lahat ng yon. Kaya po niyang gawin ito, kaya po niyang gampanan. So, tandaan po natin na ang pastor, napakalaki po ng responsibilidad niya. Kasi kung ano man po yung mga nangyayari sa church, siya po ang mananagot niya. Siya po ang may sagutin niya. Responsibilidad po nila yan, ng ating mga pastor na yan. So dapat po, kung ganun kabigat ang kanilang mga responsibilidad, dapat po natin silang pahalagahan. Amen? Dahil bawat isa po sa atin, gaano man po tayo karami, iba't iba ang pangangailangan ng puso o aayusin sa atin pong mga buhay. At yan po sa tulong, sa biyaya ng Diyos, doon po sa mensahe na ibinibigay ng Diyos dito sa mga lingkod na ito ng ating Panginoon, ay na sila po ay nagiging daluyan para abutin yung dapat ayusin sa bawat isa sa atin. Pero sa dami natin, di po ba? Sa dami natin, pero ang lingkod ng Diyos ay nagsusunog ng kilay nila,
natutulog ng hindi na gabi, madaling umaga na. Di po ba? Para lang maibigay, maabot yung mensahe, maipaabot yung mensahe sa bawat isa sa atin upang lumakas lang po yung tayo. At huwag po tayong manlupay-pay, sabi nga nung inawit natin kanina. Mananatili tayo. Yun po yung purpose ng ating Panginoon. Bagamat dito po, the difference between the true shepherd and the hireling is the appointment they receive to the office. Amen. Kasi yung hireling, yung bayaran lang, ayaw nila ng responsibilidad. Ayaw nila ng responsibility. Kumbaga, ano lang sila, posisyon lang. Pero pag may mga problema, iniiwan nila yung flako lang. Diba? Kasi bayaran nga lang po. Pag matanggap nila yung bayad, okay na sila. Pero yung talagang kausapin sila at ano ba ang problema, ganito kung ano yung mga dapat na gawin niya, hindi po niya yung ginagampanan. Pag may mga problemang malaki, tumatakas, kasi nga po bayaran, walang commitment, parang ganyan. Pero, ang tunay po na pastor, ay talagang nangangalaga. Pinangangalagaan talaga niya yung kanyang mga tupa. Sabi nga ay doon sa, iniiwan niya yung 100 o yung 99 at hinahanap yung isang nawawala. Bakit iniiwan ko yung 99? Sapagkat yung 99 ay maayos ang kalagayan. Pero yung isa na nawawala, naliligaw, ito po yung hindi maayos yung kalagayan. Kaya hinahanap. So, ibig sabihin, napakahalaga sa Lord ng kahit isa na mawala po sa atin. Hahanapin at hahanapin. At yan po ang trabaho ng isang tunay na pastor. Tunay na lingkod ng ating Panginoon. Lagi po siyang nakasuporta sa kanya pong mga anak. Tinitingnan niya kung sino yung nanghihina, tinitingnan niya kung sino yung malakas, tinitingnan niya yung mga tao na laging nakamonitor. Para kasi siyempre pag delegated authority ka ng Lord, gagampanan mo kung ano po yung mga tungkulin. Gagampanan niya yung kung ano man yung mga tungkulin na ibinigay ng Diyos. In Ezekiel chapter 34 verse 10, ang tinutukoy po dito ng ating Panginoon yung mga corrupt and unrighteous pastors. Ano po? And in Hebrew chapter 13 verse 17, magsusulit sila sa Diyos. Amen. Magsusulit sila sa Diyos. Kung hindi nila gampanan yung gampanin na ipinagkatiwala sa kanila ng ating Panginoon. And in Proverbs, buksan po natin itong Proverbs chapter 11 verse 14. Proverbs chapter 11 verse 14. Sabi po dito, where there is no guidance, a people falls, but in an abundance of counselors, there is safety. Amen. So yun po ang ginagawa sa atin ng ating pastor. Yun po yung ginagawa sa atin ng ating tagapangalaga. Yung laging aabutin niya tayo, laging titingnan kung tayo po ay maayos. At doon po sa pagka-counsel sa bawat isa sa atin. Doon po sa pagkakausap sa, di po ba, halimbawa si Pastor Doy na lang, di po ba, kinakausap tayo isa-isa, di po ba, nilalapitan tayo isa-isa. Hanggat maaari nga magbahay-bahay siya kung hindi pa lang ganito yung panahon po natin. Dahil doon po sa pagkausap sa atin, at pinahahalagahan po natin yon. Tandaan natin yung pagpapahalaga natin sa counsel ng pastor, ito po ay naglalagay sa atin sa palaging kaligtasan. Amen. Dahil pinahahalagahan natin. Dahil yung sinasabi niya sa atin ay galing po yun sa Panginoon. Pinahahalagahan natin yung salita ng Diyos na ibinigay sa Kanya at i-deliver sa atin. So napakahalaga na maranasan po palagi natin ito na yung guidance para wag po tayong bumagsak. Dahil kapag maraming nagpapayo ay ang sabi, there is safety. Amen? Di po ba ang ganda na lagi po tayong nakikinig sa payo, lagi po tayong nakikinig sa instruction ng mga lingkod ng ating Panginoon?
So in Acts 20:28, as our overseer, sabi niya, pangalagaan ninyo ang inyong sarili. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan sapagkat ibinigay sila sa inyo ng Holy Spirit. Kaya, andun po, as an overseer, lagi pong nakatingin siya, nakamonitor siya sa bawat isa sa atin. Kahit malayo man siya, pero nakikita po natin. Ngayon, hindi na mahirap yung communication. Hindi katulad nung araw, di po ba? Ngayon, ang dami pong pwedeng gamitin para tayo po ay magkumustahan, magkita-kita kahit online. Nagkikita-kita po tayo. Di po ba? So, ibig sabihin, wala na tayong maidadahilan. Amen? Wala na po tayong maidadahilan. Kung nanghihina man tayo, ay dahil yun po yung pinipili natin, pero hindi po yung gusto ng Diyos. Amen? Hindi po yung gusto ng Diyos. Meron tayo palaging malalapitan, walang iba kundi yung ating mga pastor, yung ating leader. Okay? So, hindi man po si Pastor Boy, andyan po si Sister Marcia. We consider her as our pastor here. Kasi siya po yung nangangalaga sa bawat isa sa atin. Tandaan po natin yan. Ang pastor po kasi title lang po yan. Amen? Hindi mahalaga kung ikaw ay pastor o hindi, as long as ikaw ay namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Kasi sabi ko nga po dati, maraming pastor na hindi namumuhay sa kalooban ng Diyos. Pastor ka nga pero hindi ka naman anak ng Diyos. Hindi porke pastor, anak ka na ng Diyos. Tandaan po natin yan. Amen? Katulad po nung Harley, di po ba? So, makikita natin yung kabutihan po ng ating Panginoon. Na kung saan, doon po sa lingkod na yun ng Diyos na itinalaga sa bawat isa sa atin, doon po dapat tayo lumapit just in case na tayo po ay nakakaramdam ng panghihina o hindi natin masolusyonan kung ano man po yung problema na meron po tayo. Amen. In Malachi chapter 2 verse 7, ang sabi po dito, for the lips of a priest should guard knowledge, and people should seek instruction from his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts. Amen. Amen. Sa kanila po tayo lalapit, hindi po tayo lalapit sa kung kanino, kundi sa kanila po tayo dapat lumapit sa mga lingkod ng Diyos na itinalaga po sa bawat isa sa atin. Amen. Whether may titulo o siya o wala, kung sino po yung itinalaga sa atin, doon po tayo lumapit sapagkat doon lang po tayo makasusumpong ng kapayapaan sa atin pong mga buhay. Praise the Lord. And in Jeremiah, so dito po sa Malachi chapter 2 verse 7, He is God's messenger. The Holy Spirit has made you overseer. So, we need to stay connected to our pastor. Amen? We need to stay connected to him, to our leader, na itinalaga po ng ating Panginoon. Dahil sila po ay meron pong Holy Spirit na meron pong high calling of anointing. Amen? Once na sila po ay itinalaga ng Diyos, meron po siyang high calling. Amen. Sa ating Panginoon. And there's a high level of anointing. Kaya sabi po ng Luke chapter 4, 18 to 19. Luke chapter 4, 18 to 19. Ang sabi po dito, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty of those who are oppressed, and proclaim the year of the Lord's favor. Amen. So yun po ay nasa ating mga leader, nasa ating leader yung katangian po na yun, yun po ibinigay ng gift na yun. Siya po yung mouthpiece of God sa bawat isa sa atin. Kaya pakinggan po natin kapag sila po ay nagsasalita, kapag sila po ay nagbibigay ng instruction sa atin, pakinggan po natin sila. Amen? Napakahalaga po na pinapahalagahan po natin dahil yun po yung number one job nila. Amen? To pray and preach. Para sa atin po yun.
Amen. Hindi po sila magsasayang ng oras na gawin yung gusto nilang gawin. Dahil na sila po ay inilagay, nasa posisyon. Hindi. Or else mananagot po sila sa Diyos. Yun po yung hindi dapat, yung dapat maiwasan ang mga lingkod ng Diyos. At iniiwasan. Kaya nga po humihingi tayo ng message sa Lord para hindi natin magawa kung ano po yung pansarili natin. Hindi natin masabi kundi andito po tayo para sabihin kung ano po yung message ng Lord sa bawat isa sa atin. Amen. Minsan di po natin nalalaman na yung pastor po pala natin ay napakahalaga. Amen. Minsan baliwala po sa atin. Pag narinig natin yung message niya ay wala lang. Di po ba? Nakakalimutan natin na inire-remind sa atin po ng Lord na pahalagahan po natin yung kanila pong mga buhay. Yung kumusta lang po, napakalaga po nun. Amen? Kahit simple at tingin po natin napakasimple, but yun po ay napakahalaga. Amen? Napakahalaga po nun. Kaya, pahalagahan po natin sila at tandaan natin, ang number one job nila ay pangalagaan tayo sa pamagitan ng pag-pray sa atin at pagtuturo po sa ating pag-preach. Pangangaral po ng salita ng Diyos. And dito po, meron po tayong 7 Bible ways to relate to your pastor. Amen? And number 1 po, receive him as a gift. Amen po ba dyan? Amen. Gift po sila sa atin ng Lord. Yan po ang tatandaan natin. Sila po ay regalo sa atin ng Diyos. So, doon po sa Ephesians chapter 4, 11 to 13, nakita po natin doon, Jesus gave us the pastor. Binigay po sila sa atin ng Lord bilang isang pastor, bilang isang shepherd na mangangalaga sa bawat isa sa atin. Amen. Siya po ay gift sa atin ng Diyos. Hallelujah. Tapos sa Jeremiah chapter 7 verse 25, our pastor is a mercy of God for us. Amen. Sabi po ng Leviticus chapter 3 verse 23, the mercy of God is new every morning. Amen. The mercy of God is new every morning. Sila po ay biyaya, gift sa atin ng Lord na dapat po nating pasalamatan. Ibinigay po sa atin sila ng libre, tagapangalaga na talagang pinagpipray po tayo palagi. Inaalagaan po tayo sa prayer, inaalagaan po tayo sa pagtuturo ng salita ng Diyos para ma-equip po tayo. Amen? Hindi lang basta magkaroon ng information o knowledge kasi knowledge pop up. Di po ba? But love edifies. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 2. So, your pastor is the mercy of God. Lagi po natin yung tatandaan para sa atin. Gift po siya sa atin. And kapag hindi po natin tinanggap yung kanila pong pagtuturo, amen? Kapag hindi po tayo nagsettle sa iisang church, sa ating local church, at hindi po natin pinahalagahan sila, ang sabi po dito ay you're hurting yourself. Bakit? Ano po ba yung magandang mangyayari kapag hindi natin ginugusto yung mga instruction at itinuturo sa atin ng pastor? Sino po ba yung masasaktan? Di po ba tayo? Sino po ba yung lugi? Sino po ba yung hindi makikinabang? Yung nagtuturo po ba sa atin o tayo? Since na sila ay padala ng Diyos, sila ay gift sa atin ng Diyos, siya ay mercy sa atin ng Diyos. Di po ba? Di po ba tayo din yung masasaktan, tayo din yung mahihirapan, tayo din yung lugi, tayo din yung walang mapapakinabang. Dahil sila ay padala sa atin ng Diyos, ibig sabihin, blessing sila sa atin. Amen? Blessing po sila sa atin ng ating Panginoon. Kaya dapat po nating maintindihan yung kahalagahan po nila sa ating pong mga buhay. And to talk badly to the man of God is dangerous. Amen.
magsalita tayo ng laban sa mga lingkod ng Diyos, sa ating pastor, ito po ay napakamapanganib. Amen. Tandaan natin, hindi po sila andyan para alipustain natin, para pagsalitaan natin. Kung meron tayong hindi nagugustuhan, o palagay natin hindi tama, tandaan natin, huwag natin silang pagsalitaan. Huwag natin silang pag-usapan, huwag natin silang kung ano man yung mga hindi natin nagugustuhan sa kanila, wala tayong ibang response na gagawin kundi ipag-pray po sila. Kasi sila ay, kailangan din po nila ng prayer. Napakahalaga po ng prayer natin para sa kanila. Dahil sila po ay ginagamit ng Diyos, sila po ay prone doon sa gawa ng kaaway. Na sila po ang gustong itumba. Tandaan po natin, kung sino po yung nangunguna, na yung nasa front line, sila pa po ang punterya ng kaaway. So napakahalaga na bawat isa po sa atin kung paano po tayo inaalagaan, alagaan din po natin sila. Amen? Alagaan din po natin sila sa prayer at sa lahat po ng bagay kung ano po yung magagawa natin po para sa kanila. Kasi pinagpala po tayo ng Diyos. So in return, malaking bagay ba naman po na ipag-pray natin sila o kung ano po yung pwedeng maitulong natin sa kanila, makumusta natin sila, kung ano yung ginagawa nila sa atin, di po ba? So, ganun din po, kung pinahahalagahan na tayo nila, palahalagahan din po natin sila. Amen. Dahil sila po ay padala po ng ating Panginoon. Kaya, kailangan po natin maintindihan na simulan po natin na bigyan po natin sila ng kakaibang pagtanggap sa ating pong mga puso. Amen? And number 2, how to know your pastor and his wife. Ayan, kita po natin si Pastor Doy at saka si Sister Rex, lagi po yung magkasama. At ganin din po, siyempre, hindi lang po yung wife, kundi kung halimbawa, yung babae ang nangunguna. Bawa, Sister Marcia, si Brother Richard. So kung ano po yung treatment natin kay Sister Marcia, dapat ganun din po kay Brother Richard. Kasi mag-asawa po sila, isa lang po sila sa harapan po ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise the Lord. At in 1 Thessalonians chapter 5, verse 12, we ask you, brothers, sabi po dito, we ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Amen? At halagahan po natin sila. Respeto po natin sila na siya pong nangangalaga sa bawat isa sa atin. Amen? Yun po ang kinakailangan po natin maging dapat gawin para sa kanila. And yung tanong po dito, how do you get to know Him? Paano nga po ba natin sila makikilala? Obserbahan natin kung ano yung mga ginagawa nila, kung bakit gano'n sila kalakas, bakit gano'n sila katibay. Akala lang natin minsan kasi, alam niyo po, ang tagapanguna, hindi po yan nagpapakita ng kahinaan basta-basta. Hindi po ba? Hindi po yan. Kasi, sila nga po yung tinitingnan natin. Pag manghihina po sila, hindi po yun makakabuti sa atin kung makikita po natin. Amen. Kaya, hanggat maaari, hindi po natin sila nakikitaan. Nakita po ba natin, Sister Marcia, nakita po ba natin siya nangalgal dyan? Di ba, dumaing kung may mga problema po, di po ba? Si Pastor Doy, nakita po ba natin na dumadaing sa atin na, sabihin yung matindi yung nagsishare po siya, pero hindi sila natin nakikitaan ng kahinaan, di po ba? Kasi, parehas lang naman po tayo pare-parehas po tayo. Kaya lang, yung level ng ating pananampalataya ay mas mataas. So, bilang tagapamuno, bilang ating pastor, ay lagi po nating tandaan na kung ano po yung kailangan natin, kailangan din nila yun. Dahil pare-parehas po tayong tao. Nagkataon lamang po na nagpadala si Lord sa atin ng mas nakahihigit sa atin para po tayo ay turuan at palakasin at ma-maintain natin yung kaligtasan sa bawat sandali ng ating pong mga buhay at dalhin palagi tayo sa tagumpay. Yan. Hallelujah. So number 3, esteem Him highly in love. Yan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 13.
Sabi po sa Tagalog, lubos ninyo silang igalang na may pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Amen? And be at peace among yourselves. Amen? Lubos. So yun lang po yung paggalang lang po, na yung respeto lang po natin sa kanila. Ang laki na ng pasasalamat nila noon. Nakakapag-lift up po yun ng kanilang spirito para lalo silang maging inspired na maglingkod sa ating Panginoon at magawa yung the best para sa atin na pinagkatiwala sa Kanya ng Diyos. So, ang tanong, bakit kinakailangan natin silang igalang, irespeto? Bakit kailangan natin silang pahalagahan? Dahil po doon sa kanilang trabaho na ibinigay po ng Diyos, doon sa ministry na pinagkatiwala po sa kanila ng ating Panginoon. Amen? Hindi po tao ang nagtalaga sa kanila, si Lord ang nagtalaga sa kanila para sa atin po yun. Para sa ating pabor. Amen? Ang salita po ng Diyos ay hindi nagsabi na esteem Him highly for who He is, na po kung sino siya, kundi bilang isang lingkod ng Diyos. Amen. Kaya natin ito iginagawa for what He is doing. Ang sabi, for His work's sake, hindi po para sa bilang isang tao na katulad natin. Amen? You esteem Him highly because Jesus made Him your pastor. Be polite and show respect. Amen? Hallelujah. So, yun po kasi ay attitude. Po ba? Huwag natin silang ituring na, halimbawa, katulad natin. Hindi. Kailangan i-treat po natin sila na nakatataas sa atin. Amen? And number 4, how to pray for Him. Amen? 2 Thessalonians chapter 3 verse 1, finally, brothers, pray for us that the word of the Lord may spread ahead and be honored as happened among us, among you. Ayan. Kailangan po natin silang ipanalangin palagi. Yun po yung sinasabi natin kanina. Upang yung salita ng Diyos ay walang hadlang na maipahayag nila. Upang yung salita ng Diyos ay patuloy na lumaganap, tanggapin ng mga tao, mahalin ng mga tao ang salita ng Diyos. Pahalagahan nila sapagkat ito po ay kanilang buhay. Amen. Ito po ay buhay natin. Buhay po natin ang nakasalalay dito. Kaya ang Lord ay nagpadala ng isang tunay na lingkod ng Diyos para tayo po ay palangalagaan ng ating pong mga kaluluwa. At kapag napangalagaan po yung ating mga kaluluwa, maayos po tayo, even yung ating mga physical, yung ating mga financial, kasi yung lahat po ng bagay ay nagmumula sa spiritual. Hindi lamang po yung ating spiritual ang layunin ng Lord na maging maayos, kundi ang buo po nating pagkatao. Masangkapan po tayo ng pag-ibig at pagmamahal ni Kristo nang walang pag-aalinlangan. Amen? Kaya napakahalaga po na ipag-pray po natin sila palagi. At meron naman po ditong tanong, why should we pray for our pastor? Sinabi po natin kanina na upang ang salita ng Diyos ay malayang lumaganap at tanggapin ng mga tao. And another question, why should we pay our tithes? Hallelujah. Hindi para yung kaalaman ng mga tao, yung mga sinasabi ng mga tao dati na si pastor lang ang makikinabang dyan. Oo, para lang yan kay pastor, kaya yan kaya yan palagi isinishare yung patungkol sa pananalapi, patungkol sa tithes. Isa lang po yung bagay na dapat po natin tandaan. Ang tithes po ay hindi yun natin. Amen. Yan po ay para sa Diyos. Actually, wala pong tayong pag-aari dito sa lupa eh. Kahit yung buhay natin, hindi yan atin. So yung 100% ng ating kinita, hindi rin po yan sa atin. Pero ang hiningi lang po ng Lord ay 10%. So yung 90%, pinagkatiwala lang po yan sa atin ng Lord upang ma-exercise natin yung tamang paggamit ng mga ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen?
upang tayo po ay mapagkatiwalaan. Dahil ang napagkatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Kung hindi tayo maaaring mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano tayo mapagkakatiwalaan ng malaking bagay? At kung hindi tayo mapagkatiwalaan ang hindi atin, sino ang magtitiwala sa atin ang para sa atin? Di po ba? So kailangan yung tithes ng church kasi may mga bayaran po tayo para may meat sa kingdom, may pagkain, may panggastos para sa kaharian ng Diyos sa church natin. Dahil kailangan po yun. At hindi lang po yun, para tayo po ay umunlad. Amen? Para tayo po ay umunlad. Matuto nating ibigay. Sabi, ibigay yung sa Cesar, at sa Diyos yung sa Diyos. Amen. Alam natin, wag nating, kasi sabi nga ni Pastor, ang marami kasi akong binayaran, nag-long drive kami, ganyan, kaya wala nang natire. So siguro sa susunod na lang. Sa susunod na naman, hindi po mauubos ang dahilan. So ang pinakamagandang sikreto po doon, pag sumahod na tayo o anuman yung dumating sa ating pananalapi, kay maliit yan o malaki, alisin mo yung 10%. Amen? Hindi anong gusto mo? 90% ibigay mo o yung 10% matira sa iyo? Di po ba? Wala pong papayag nun na talagang dedicated ang buhay niya sa Lord. Di po ba? Maliban na lamang kung talagang nagsalita talaga sa kanya ang Diyos at hindi talaga niya yung ibigay. Hindi po ba? Pero hindi po tayo pinahirapan ng ating Panginoon at hindi tayo pahihirapan ng ating Diyos. Pero tandaan natin, una sa lahat, ang kinukuha muna ng Lord sa atin yung ating mga puso, yung ating pagpayag. Kung yung 10% na hirap ka po, Lord, Panginoon ko, tapos kukwentahin lahat ng mga bayarin, tapos paano yan, Lord? Wala nang natira. Di po ba? Hindi po. Kaya nga po, unahin natin si Lord. Yan, di ba? Unahin po natin si Lord. Palaging dapat gusto po ba nating mauna? Of course, walang gustong mahuli. Kung ayaw nating mahuli, unahin natin si Lord, uunahin din tayo. Ganun lang po yun. Ganun lang po yung labanan. Di ba? Laging unahin po natin si Lord. Dahil kung hindi po natin uunahin si Lord, malaki pong problema ang mangyayari sa ating mga buhay bilang isang Kristiyano. Amen. Hindi po dito kinakausap ni Lord yung hindi Kristiyano. Amen. Kinakausap po dito ni Lord at inaalagaan ng mga pastor, tayo po mga anak niya, tayo po mga flock, yung mga nasa kanyang kulungan, nasa kanyang pangangalaga. Kaya